This program is brought to you by New San Jose Builders Incorporated. We build in value. A proud past, a dynamic present, an awe-inspiring tomorrow. Built on trust, growing on success. Dito sa Spoon, laging masaya at makulay. Sa Spoon, kompleto ang rekado ng buhay. Sa Spoon, magluto, umawit, magkwento ng kahit ano. Nandito lang yan sa Spoon. Hello everyone! It's our second day of Yummy Food Tour here on Spoon, dito pa rin sa Las Casas, Filipinas de Azucar Heritage Resort in Bagac, Bataan. We are going to invade Las Casas Italian Restaurant at paniguradong papatok sa ating lahat ang mga pagkain nila dito. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Let's invade La Bella Chodora Italian Restaurant sa pagbabalik yan ng Spoon. Kasama ko po ngayon si Chef Ed Matos to share their famous dishes here in La Bella Chodora. Hello, Chef. Hello po. Come here. Chef, join me here. Huwag kayo mahiya sa akin. So, Chef, ang gagawin natin ngayon ay pizza de pugon. Diba? Opo. Sabi ko nga, maganda sana. Doon ako sa loob ng pugon kanina habang nagsasalita ako, di ba? Pero medyo mainit. Papawisan ako. So, anong pizza ang lulutuin po natin ngayon? Ito po yung bruschetta po, ma'am. Oh, bruschetta. Meron tayong fresh dough na i-ano natin. Paano nyo pinapalaki? Ginaganon nyo lang, di ba? Sa kamay lang po, ma'am. Tapos gaganon mo lang po siya. Ano ba sikreto ng masarap na pizza, Chef? Unang-una po, ma'am, yung ingredients. Okay, Lalo na ingredients. po yung pizza flour. Kasi itong pizza flour namin is authentic talaga nga imported. So pagkatapos to po, ano ba difference ng pizza flour sa regular flour? Sa normal na flour po, ma'am, medyo ang magawa mo doon, hindi siya pwede sa pugon. Kasi po, ito nga flour, may kasama siyang semolina. Okay. Semolina na ginagamit din sa Opo. pasta. Pagkatapos po, gaganunin mo to. So, score natin siya. Para hindi po siya lolobo, para matanggal yung air niya sa loob. Ito naman po yung concassé. Kailangan po, hindi lang po isama natin yung olive oil, yung ano niya, dahil medyo pagbasa, medyo mahirap po sa oven. Pag may spread na po siya, ma'am, lalagyan na po siya ng mozzarella cheese. Mozzarella cheese? Opo. Anong bestseller pizza niyo po dito? Normally, ma'am, yung ano namin po. Yung Quattro formaggi? Quattro formaggi, yung salsiccia, yung 3 kinds of sausage. Then, ito po, yung bruschetta po. Of course, Parmesan cheese. Ah, hindi na. Hindi na po. Yan na? Wow, ito na po. bongga. Start na po siya sa pagluluto po. Ay, mainit. Oh, grabe, oh. Gusto ko magkaroon ng ganito sa bahay namin. Pwede kaya yun? Pwede ka kaya maglagay ng ano dyan, yung parang pork, parang lilitsunin mo, ang saya kaya niyan. Chef, explain niyo, ano yung difference ng pizza ang niluluto sa pugon? At saka niluluto Ito sa kasi po yun, ma'am, yung ginagamit natin na kahoy is ipil-ipil po. Para yun lang po ang aroma ng pizza. Kasi pag ibang kahoy, hindi siya pwede pag ibang kahoy ang gagamitin mo po.
Ang bilis. Pero syempre, normal yun pag galing sa pugon. Ito naman po, ma'am, ito yung itatoppings natin sa ibabaw. Lahat yan? Opo. Then once na malagyan mo na to, lalagyan mo ng Parmesan cheese. Wow, dami sarap. Plus Olive olive oil oil. na extra virgin. Cracked pepper. Peppermint. Ito na po yun. And that is your bruschetta pizza. Okay, ang sarap. Ang sarap. Sa aming pagbabalik, magluluto naman kami ng panini. We will be back. And we're back. Nakuluging-lugi ako ngayon dahil ang kasama ko puro matatangkad. Dahil bukod kay Chef Ed Matos, kasama natin si Camille Guevara. Siya ay si Mutya ng Las Casas, Pilipinas 2012. Kasamahan na kami ni Chef sa pagluluto ng ating panini. So Chef, ang panini ay Yung simplest panini, term is panini po, ma'am, is yung term ng Italian sandwich. sa sandwich. Opo. Oo, panini. Ito yung traditional nilang sandwich, pizza dough. Ikaw ba Then, nagluluto ka, Camille? I've tried. You've tried. Successful ba ang try mo? Ako naman. Successful naman. Ano ba niluto mo nung nag-try ka? Mga Filipino dishes po talaga. Oh, like what? Sinigang. Wow. Wow, sinigang. So, okay. Chef, go. Tuloy natin yan. ito po siya yung pizza dough, like pocket sandwich. So it's like a pita, okay? So you Opo, put it ito inside. din. Ito yung gagawin natin. Unahin muna natin yung mozzarella cheese. Okay, so si Chef, habang ginagawa niya yan, Camille, tell us about your experience sa Mutya ng Pilipinas. Experience sa Mutya ng Pilipinas. Masaya ba? Super saya po na pagod. Di ba dito ginawa yon? The Di ba? talent competition. Oh, the talent competition. So, ilan ang mga awards na napanalunan mo? 3. Like, Best in Long Gown, Best in Talent, and the Mutya ng Las Casas. ano yung talent mo? Dancing. Wow, dancing. Ano ba pinakamahirap na part when you join a beauty pageant? Is it the question and answer? Is it the whole process? Because I know, kailangan mo syempre magpapayat, kailangan parati ka nakaayos. Actually po, enjoy po lahat ng ginawa namin. Parang yung lang talaga is yung hirap, yung pagod, yung stress. Hindi po kami nakakatulog ng maayos. Totoo Kulang-kulang. yan. Kala nyo, beauty-beauty lang yan, di totoo yan. Sila mismo, hindi talaga sila nakakatulog. They work hard talaga. It's hard work, yan tingnan nyo naman, napaka-sexy naman yan, di ba? Okay, so what did we put, Chef? Ano nilagay natin sa ating panini? Nilagyan natin ng We put our cheese, parma mozzarella, ham. parma ham, and mushroom po. And mushrooms, okay? Then after nito, Pakita natin. Chef, pakita natin. Ikot natin ganun. Kuya, kita mo? Yan. There. Lovely. Okay. then papasok natin sa oven. Excuse me po. Ano mas mahirap ba lutuinan kasi malaman sa loob? Madali lang siya maluto, ma'am, dahil ito naman is lahat puro tin at Okay. saka free cook. Okay. So, 1 minute, ready na po yung panini Ready po. na yung panini. Oo, gutom na kami ni Camille. Gutom ka na, Sige po. Camille? Sobra. Yan. Papasok natin po sa oven. Baka sakaling pag kinain ko yan lahat, tumangkad ako pareho ni Camille. Grabe, feeling ko ako si Hansel. Siya si Hansel. Ako si Gretel. Tapos si Camille tutulak na kami dalawa sa loob ng pugon. Okay. So, you will still represent the Philippines, di ba? Yes. Where? In Germany. In Germany for the... Mutya ng
Intercontinental. Intercontinental Beauty Contest sa Spain. Sa Spain ba Germany? Ang Germany. Pero umpisa unang sinabi po nila is Spain. Pero si Miss Jackie Tana po nagsabi Sa Germany. Wow. So ano na bang mga paghahandang ginagawa mo ngayon? Soon I'll undergo trainings, proper makeup, perfecting my Because when you're there, you're on your own, ano? Dito kasi, at least, daming tutulong sa'yo. But when you're there, you're on your own. Wow. I wish you the best. Thank you. Good luck. Super diet ba? Hindi naman. po. Siguro po, dahil nagkakasakit ako Kaya past mo few days. Kaya mo kumain. Oo naman. Oh, tapos na? Ready na po, ma'am. Ready na? Ang bilis. Wala Lovely. 1 minute. Ika-cut mo siya ng lalagyan muna natin ng tomato. Tomatoes. Then the lettuce. Yan. Kung malapit na po i-showing ang pelikulang Frigidaire, ito na po yung kasunod na pelikula, Pogon. Ako rin po yung kakainin ng Pogon. Ito na yun po siya, ma'am. Then, lalagyan mo na siya ng konting garnish. With pickled mixed vegetables. Yes. Olive oil. Peppermill. Then the last with the anchovy. Anchovies. Wow. This is it. That's our panini. Thank you, Camille. And thank you, Chef Ed Thank you, ma'am. Matos. More of Labella's Yummy Recipes sa pagbabalik ng Spoon. And then ito po yung Casa Lubao na nagmula po sa Lubao, Pampanga. Yung bahay po ay naitayo noong 1920 at pagmamayari po nila Valentin Arastia at ni Francesca Salgado. Sila po yung magsawa na iilang na tumulong sa ating pong ex-president na si Diosdado Macapagal upang makapag-aral ito. Kilala po si Diosdado Macapagal before na poor boy of Lubao. At in exchange naman po, namasukan po bilang wet nurse at laundry woman yung mother po ni Diosdado sa pamilya po ng Arastia. Anong ganap sa taas? Yan po kasi show house po siya actually. Okay. Makikita po natin dyan yung atay bed. Sinunod po siya sa isang Chinese carpenter na nagngangalang Atay. And then yung atay bed po na yun is mas malaki pa po siya sa king size bed. Yes po. At makikita rin po natin sa ceiling ng bahay na yun, meron po siyang mga fruit basket. Yung mga fruit basket po is symbolism po na yung mga Kapampangan ay napaka-generous pagdating po sa kanilang mga bisita. Mahilig po kasi silang maghain ng iba't ibang mga putahe at yun po ang madalas nilang inihahain sa kanilang mga bisita. More on po hindi nawawala ang prutas. Ang ganda naman ng pool nyo. Yes po. Yan po ang aming La Piscina Pool, Spanish meaning of swimming pool. 2 to 4 feet deep po yan at brook inspired. Nice. Yung bahay naman po na to, ito po yung Casa Haen Uno na nagmula po sa Haen Nueva Ecija. Yung bahay po ay naitayo noong 1901 at pagmamayari po ni Hilarion Esquivel at ni Leonisha Frias. Oh, taga doon ang family ng daddy ko. Wow! Also known nga po siya na House of the Prominent People kasi po yung design po niya sa may bawat intricate. edge. Yes po. Napaka-intricate. These are... Casa Cagayan. So From yan pwedeng, Cagayan. yan ang parang... Wow, House for pwedeng rent po siya. pwedeng tulugan. Yes po ma'am. One of our house for rent and then studio type po yan, good for 2 adults. Ganda nung wood. I love the woodwork. Ganda nung... Before po, noon niyang Casa Cagayan is poor man's house. Dahil nga po before, ang murang materyales po is kahoy. Yan po ang madalas na ipapatayo ng mga Filipino po na hindi po maka-afford ng mga bahay na bato.
And then, makikita nyo rin po elevated na po siya dahil madalas po itong naitatayo malapit sa dagat. Kung high tide po yung dagat, hindi po sila hagip ng alon. At pag low tide naman po yung dagat, lahat po ng mga alaga nilang hayop ay nandiyan po sa ilalim ng bahay na yan. At ang original po na floorings ng bahay, may siwang or gap between the floorings. Na kung saan, after eating meals, dun po nila tinatapon yung leftover foods po ng... Para kainin ng mga hayop Yes po, ma'am. Ang galing. Yan po, house for rent. Pero may siwang ba siya ngayon? Siyempre wala na po. Before po kasi source daw po ng silipan yun, kaya tinanggal rin po natin. Tama naman. Bawal ding manilip. Tama. And then yung next po nating house, ang Casa Luna, nagmula po sa Luna, La Union. Yung bahay po ay naitayo noong 1850 at pagmamayari po yan ni Primitivo Novicio. Si Primitivo Novicio po yung uncle ng Luna Brothers. At yung Luna, La Union po na yan before, ang tunay niya pong pangalan is Namakpakan La Union. Napalitan, yes po, napalitan lang po dahil sa pagbibigay parangal sa magkapatid po na si Antonio Luna na isang general at si Juan Luna po na isang pintor. Oy! Yes po. Noong 1942, yung bahay po na to ay ginamit na headquarters ng United States Armed Forces of the Philippines, Northern Luzon. At dyan po nila pinagplanuhang dakipin si General Yamashita. Ngayon po, ito po yung museum namin dito sa Las Casas na kung saan nasa gitna po ng bahay na to yung mga antique collections po ni Sir Jerry Acosar. Hindi nga lang po tayo allowed na dumaan or maglakad sa gitna po ng bahay for the protection of our different antique collections. Okay. Dadaan lang po tayo sa isang side, sa gilid po ng bahay na tinatawag po before na volada. Yung volada po before is daanan talaga ng mga aliping sa gilid. Pero ngayon nga po, dahil museum po siya, doon na po pansamantalang dumadaan ang aming mga bisita para po hindi po natin masisira yung mga nasa may gitna po ng bahay na to. Tama. So pag dumaan ka dyan, ikaw ay alipin. And then yung sa taas naman po is yung Casa Baliwag 2 na nagmula po sa Baliwag, Bulacan. Before po yung bahay na yan is ginagamit ng Iglesia ni Cristo for their function area. Oh. Yes po. And then Saan? before, yan po yung nasa taas po. Ito nasa taas? Natagpuan po siya sa vicinity ng Iglesia ni Cristo. At ito pong first floor before, buong bahay po siya talaga. Nailipat po dito and then naisipan na po nila nalagyan ng tunnel yung bahay na to para po maging daanan ng mga aliping, ng mga sasakyan, ng mga sasakyan po ng tao at pati po ng ating kalesa. Okay. And then yung next po natin. Ganda ng gazebo. Yes, yung gazebo po natin, yan po ay gawa sa salvage materials na nabili lang po sa junk shop. At binuo na lang po siya na plaza. Diyan po madalas ginagawa ang siesta time, tagpuan po ng magsing-irog tuwing gabi. And then ito po yung ating hotel dito sa Las Casas, ang Paseo de Escolta na nagmula po sa Escolta, Manila. This whole thing? Yes Wow. po. And then 1900s po na itayo yung building. Ay, gusto ko pumunta dyan. Sa taas po ng building, makikita nyo po yung mga estatwa. Yung mga estatwa po na yan is original po na building, sila po yung pillars ng building na yan. And then dito po, dahil copy lang po siya, additional designs na lang po siya. May 18 rooms po kami na for rent sa may aming hotel. Bukod pa po yung mga executives namin ng mga houses. Okay. Bongga. Siyempre, may spa kayo. Kaya po, meron din. Ayan, May hindi mga po luma yung iba't spa. ibang Bago shops. po yung spa. And then yung next po nating house, ang Casa Vicentina na nagmula po sa Binondo, Manila. Yung bahay po na yan ay naitayo noong 1890 at pagmamayari po siya ni Don Lorenzo del Rosario na isa pong principal at kontraktor na kilala sa Binondo, Manila before. At What is it now? Yan po ang aming first class hotel. If you want to rent the whole house, cost po niya is 150,000 a night with full butler service with standard cocktail and with breakfast po. Oh my God. Pero pwede rin naman po mga individual na kwarto lamang. Nagkakahalaga naman po siya ng 16,000 to 45,000. Muli po. Pal pa rin na. Pero bongga. Yes, Okay. po, ma'am. Yung mga gagamitin naman po kasi natin dyan ng mga shampoo, conditioner, soap, is all Hermes po siya. Kaya po. Ay, liga dun tayo. At yung isa po nating house, ang Casa Candaba na nagmula po sa Candaba, Pampanga. Yung bahay po na to ay naitayo noong 1780 at yan po ang pinaka-matanda naming house na nailipat po dito sa Las Casas. Yung bahay po na to is ginamit po na noong 1961 ng ating pong national artist for film na si Director Jerry De Leon sa kanya pong immortal epic movie na No Limitang Here. Ang nobela po na akda ni Dr. Jose Rizal. Nagsilbi po yung bahay na yan na residente po nila Kapitan Tiago at ni Maria Clara. And then yung bahay po niya ay pagmamayari din po before ni Asyong Aksaya. Yan po ang original niya pong house. At sabi nga po before ng mga nagpupunta dito na nagmay-ari ng bahay,
Yung hagdanan din po ni Asyong Aksaya, binebenta na rin po niya para lang magkapera. So nawawalan po sila ng mga iba't ibang facilities po dyan sa may bahay nila. Okay. At ito naman pong house ito ay ang Casa Mexico. Nagmula po sa Mexico, Pampanga. Yung bahay po is actually hindi na po siya nakita na buong bahay. Demolished na po siyang nakita, and then nabili na lang po yung mga materials po ng bahay na to sa isang junk shop. Nung nireconstruct po namin siya, bumatay lang po kami sa kanyang lumang larawan. Ngayon nga po, ang Casa Mexico, ito po yung aming front office at receiving area. Muli po ang Casa Mexico na nagmula po sa Mexico, Pampanga. Lovely. Lovely. Okay, so tapos na ang aming tour. Sa aming pagbabalik, ano ang magaganap? Abangan nyo. And we're back in the kitchen. Kasama pa rin natin si Chef Ed. At syempre, pag-Italian restaurant, nakapag-pizza na tayo, nakapag-panini, pero hindi po ito kompleto ng walang pasta. So Chef Ed, our pasta dish is? Ito po yung tinatawag natin na spaghetti marinara po. Spaghetti marinara because Yes it's po. seafood with Seafood. squid, With tomato, mussels, with fish, fish fillet, scallop and shrimp. and basil, then the crisp Italian parsley. Okay, let's do this. Let's do this, Chef. Okay po, unang-una, olive oil. Our garlic. Then the garlic. The shrimp. Fish. Scallops. Squid. Squid. Mussels. Then the mussels. Then, susunod natin po yung Basil, first, parsley. Italian parsley. Then the Basil. basil. Then, the Pernod Pernod. wine. Pagtanggal ng lansa. I love cooking with that. Masarap magluto kasama yun talaga. You have salt. Then the peppermint. Once na medyo nasote na siya po, yung seafoods, dito mo na i-add yung tomato sauce. We call in Sauce Italian as a trapanis. Yes. Pareho lang yan, ano? Opo. Dagdagan lang natin konti. Then kailangan mo din po na kailangan na medyo lagyan mo siya ng cooking time. 2 to 3 minutes until Para magano yung sauce. yung sauce lang niya at saka yung seafoods na hindi din ma-overcook. Yes. So, sandali lang. Actually, mabilis lang because everything you have there naman, Opo. except for the shrimp, for the meat, everything else is okay na. Opo. Then once to na ma-ready na po siya, makikita mo dahil nag-change color na po yung Shrimp. seafoods na may pulang-pula na siya, nahalo na yung tomato sauce. Then, ito na po yung Pasta. spaghetti. Yung spaghetti noodles, naka-pre-cook na po. But it was al dente. We cook only 8 minutes lang po. Okay. So, it's So, pag ready na po to siya, a lulubog little mo lang. before al dente. Opo. Tapos ngayon, pag ma-al dente na siya sa boiling water. Ang purpose mo lang dito po, ma'am, para at least fresh at To mainit siya refresh, po. yes. Then once na makuha mo na siya, malagay mo lang sa bowl. Then, little bit of oil. Then ulit for the peppermint. Then, luto na po siya, ma'am. Lovely.
po yung Bango niya. seafoods pasta na. Seafood marinara pasta. Siyempre sa aming pagbabalik, kakainin na namin lahat ng aming niluto. We will be back. Thank you, Chef. Welcome po, ma'am. Ayan na lahat ng niluto ni Chef Ed. At kasama ko pa rin si Joycel, ang aking tour guide kanina. Hello po. Sige, okay. Joycel, ano natutunan mo? Kasi, as tour guide, syempre, kailangan ikwento mo yung mga nakikita namin, di ba? We will ask questions. Natural lang, dapat alam mo yan. Ano yung mga bagay na una mong natutunan as a tour guide? Ang una po talaga is humarap po sa tao, especially po hindi niyo po siya kilala. And then, kailangan po ma-entertain po namin siya. And then, habang tumatagal po is matututo rin po kami sa kanila. Dahil kung ano po yung mga sinasabi rin po nila for improvements, is na-adapt din po namin and binabago rin po namin. Okay, did you have to learn the history of each of the houses? Yes po, ma'am. Kasi po, may binibigay po sa aming spiel and then yun po yung re-reviewin namin and then 1 week lang po kailangan kabisado. Meron ka ba na-discover na parang, uy, meron palang ganito nung unang panahon? Yes po, ma'am. Actually po talaga, marami po akong ikinagulat and natutuwa rin po ako kasi natututo po ako sa bawat history na nalaman ko po nung napasok po ako dito sa Las Casas. Ayan. Ano ba, kung halimbawa, bagong pupunta ako dito sa Las Casas, ano ba ang, pag tinanong ko sa'yo, what is the best part about this place? Yung best part po kasi is not specifically isang lugar lang po dito sa Las Casas dahil bawat houses po kasi na nailipat po dito sa Las Casas, may kanya-kanya po kasing historical na talaga pong maa-adapt at may enjoy ng bawat tao na pupunta po dito. May kanya-kanyang kwento. Yes po. Ngayon naman, kung tanong ko sa'yo, saan ba masarap kumain dito sa Las Casas? For me po kasi, almost the same po. Iba lang po kasing specialty nung kabila o yung aming pong Cafe Marivent dito po sa aming La Bella Chodora. Okay, dito naman, it's Italian food. Yes po, It's ma'am. pizza, pasta, panini, bruschetta. and bruschetta and whatever, di ba? Okay, masarap yung food. So ano pa ba ang mga plano para sa Las Casas? I see there are new structures still being built. Yes po, ma'am. Actually, ang plano po dito is ma-preserve po yun natin yung mga houses. Especially po kasi from the different lugar po siya dito sa Pilipinas. Yun po is ipapakita po natin sa bawat tao na pupunta dito yung mga iba-iba po nating structure ng houses before. At yung makikita po rin po natin is pag lumabas naman po tayo na Las Casas, yung mga modern houses naman po. At makikita niyo po yung old na mga architectural designs. Yan, tama. Thank you so much, Joycel. Thank you for taking us around Las Casas. Yes po, ma'am. Thank you din for feeding us si Chef Ed. Oo, ayun. So kami, kakain na kami. And bago matapos ang lahat, gusto ko munang invite ang lahat ng tao na manood ng Frigidaire. Kung kayo po ay fans ng Frigidaire dati, bagong Frigidaire na po. Ito po ngayong September 19, Premiere Night, September 18. Manood po kayo. Kasama po ako doon, si Andy Eigenman, si JM De Guzman, Venus Ra, si Becky Mon, at si Joel Torre. Directed by Rico Elarde. Ayan, manood po kayo. At dyan na po natatapos ang isang masayang food tour dito sa Spoon. Sana nabusog kayo, hindi lang po sa knowledge about historical architectural design, kundi dahil sa masarap na pagkain. Okay? Magbabalik po ang Spoon bukas. I'll see you again tomorrow. This is Spoon, your spoonful of talk. Bye!
This program was brought to you by New San Jose Builders Incorporated. We build in value. A proud past, a dynamic present, an awe-inspiring tomorrow. Built on trust, growing on success.